Good afternoon. For today's video, meron lang akong gustong i-share sa inyo sa mga nagbabalak o gustong magkaroon ng negosyo or ganitong tindahan or maging sari-sari store. Gusto ko lang i-share muna sa inyo kung ano yung mga dapat nakatangian na meron kayo. Kung gusto nyo umasenso ang inyong tindahan, bibigyan ko na lang ng halimbawa sa tindahan. Kasi merong mga negosyo na pangmalakihan. Itong ating negosyo, hindi naman siya ganong pangmalakihan, pero masasabi ko na negosyo na rin po yan dahil pumapasok po ang pera. Dito po namin lahat kinukuha ang aming mga pangangailangan. Marami na rin po kaming naipundar sa ganitong tindahan. Kaya kung gusto nyo pong umasenso or tumagal ang inyong tindahan, dapat meron kayong 7 katangian. 7 lang to, pero dapat hindi lang 7 to. Unang-una na dyan ay yung pagiging passion. Ito na yung passion nyo or hilig nyo or gusto nyo or hobby nyo na talaga yung pagtitinda. Kasi ako bata pa lang talaga passion ko na magtinda. Kahit ano-ano tinitinda ko dati, lalo na sa school, nagdadala ako ng mga paninda. Minsan dati nagtinda rin ako ng ice candy, ice buko, mga palamig. Basta yung mga pambata dati na paninda, nagdadala tayo sa school. Tapos minsan sa tabi ng bahay namin, yung mga kalaro ko, nagtitinda rin ako doon. Yun, kailangan passion mo na talaga yan at hilig mo na. Tapos yung sipag, napaka-importante ng sipag. Kasi kung tamad ka, wala talagang aasenso sa taong tamad. Eh ako naman po likas na pong masipag. Minsan yan na po yung sakit ko. Isang gusto ko nang bawasan yung pagiging masipag. Pero wala pinanganak po tayong masipag. Unang-una dyan, kailangan mo yan sipag. Lalo na kapag may tindahan ka na, kung kaya mo hanggat maaari, gising ka ng maaga. Yung iba nga dyan madaling araw pa lang, pag pilaok ng manok gising na. Hindi pwede yung magbubukas ka lang kung anong oras mo gusto. Magsasara ka kung gusto mo. Kapag ikaw ay nabuboring or inaantok, isasarado mo ang iyong tindahan. Dito kasi sa amin hindi pwedeng ganun. Kasi met maya may mga tao ditong dumadaan, so met maya may customer. Kahit pa isa-isa yan, pag naipon yan, marami na rin po yan. Kaya hindi po tayo pwedeng magsara. Saka maaga po talaga tayo nagbubukas. Sabi nga, early bird catches the worm. So kapag maaga ka nagigising, sahod mo na lahat ng taong na dumadaan na bibili. Kasi maraming tindahan na mga sarado pa. Pero kung maaga ka, marami ka kagad benta. Nakakakota ka na agad. At pangatlo ay tiyaga. Kailangan matyaga ka. Ayan, number 3, tiyaga. Kasi kapag walang tiyaga, walang nilaga. Tulad kapag may tindahan ka, kailangan mo magtiyaga. Dahil halimbawa, may oras kasi na patay na oras na yun nga, yung pa isa-isa lang yung bibili. Tapos yung iba nabuboring na agad, naiinip, kaya yung iba hindi tumatagal magtinda kasi nga nabuboring sila or kulang sila sa tiyaga. Lalo na sa pag-a-assist ng mga customer, kailangan matyaga ka dyan kasi may mga customer din talaga na mga matagal mamili. Kailangan pagsasagaan mo rin sila. May maingay mo sa kapitbahay. Tsaka kakambal ng sipag yung tiyaga. Diskarte. Number 4, diskarte. Kailangan marunong ka rin dumiskarte. Tulad ko dito sa tindahan natin, dahil minsan may mga gumagaya na rin, hindi nila kayang gayahin yung ating diskarte. Kasi alam ko na po yung mga pasikot-sikot dito, kung ano yung mabenta, kung ano yung dapat ibenta, kung ano-ano yung gagawin mo sa yung tindahan para mas maging kaakit-akit sa mga customer kasi kailangan yan nasa maayos, organize yung iyong paninda, tsaka kung ano yung talagang tawag nito, basta yung diskarte. Wala tayo kasi may bibili. Basta kailangan madiskarte tayo. Number 5 is yung mahaba ang pasensya. Ayan. Kapag tindera ka or kapag ikaw ay meron tindahan na kagaya nito or sari-sari store, mahaba ang pasensya mo sa customer. Kasi meron talaga mga customer na minsan, yun nga, ang tagal mamili. Tapos minsan kapag may bibilin, hindi alam kung ano yung bibilin. Hulaan mo pa, nagpipinoy henyo pa kami dito. Saka yung merong mga customer na
customer din na makakukulit, mga pasaway, lalo na yung mga bata. Minsan na yun nga, bawal tayong magalit, bawal natin silang sungitan kasi baka hindi na yan bumalik. Yun, kailangan mahaba ang pasensya mo kapag tindera ka. Or kahit ikaw pa yung may-ari ng tindahan, lalo na kung ikaw ang may-ari. Tapos, kailangan mabilis kang kumilos. Kasi yung iba dyan, kapag mabagal kumilos, maiinip yung customer nyo, ilalayasan kayo niyan, lilipat na yan sa ibang tindahan. Kasi maraming customer yung ganyan. Gusto nila pagdating kagad, asikasuhin mo kagad. Hindi sila marunong maghintay, naiinip. Gusto nila unahin mo sila. Kaya maraming ganyan. Marami kayong may encounter na klase ng customer kapag meron na kayong tindahan. Kaya kailangan maging mabilis kumilos, huwag babagal-bagal. Kasi pag mabagal din kayo, mabagal din ang inyong benta. Ikagaya kung mabilis kayong kumilos, mas marami kayong customer na ma-assist, mabebentahan. Yan lang. At alisto sa customer. Tulad kasi namin, open yung aming tindahan, kaya yung mata namin ay gumagana lahat. Backboard, side, sa mga gilid. Kasi makikita mo naman sa mata ng tao kapag meron siyang gustong gawin. Ayan, sinasay ko na lang namin. Although kahit may CCTV ka, pag gusto talagang kumuha, wala tayong magagawa. Kasi ang magnanakaw, nagtatrabaho din yan. Gumagawa rin yan ng paraan kung paano sila makakuha. Kaya kailangan alisto ka na lang. Kasi dito naman sa amin, kahit open to, alisto tayo at sanay na po ang customer dito sa amin at sanay na rin po kami sa customer. Pabalik-balik lang naman ang mga customer dito. Kung meron man mga baguhan, alert po tayo dyan. Kaya ayan lang masasabi ko sa mga gustong magkaroon ng asensong tindahan, magandang negosyo, kailangan meron kayong ganyang katangian. Kapag meron kayo niyan, malamang sa malamang, aasenso ang inyong tindahan dahil gaya nga namin, more than 3 decades na po tayo nagtitinda at going strong pa rin po tayo hanggang sa ngayon at mas lalo pa rin pong dumadami ang ating customers. Bye-bye and God bless. At sana po, pasubscribe naman po at pakiclick ang bell all para ma-update po kayo sa mga susunod naming video. At wag po sana nating skip yung ads at mag-iwan lang kayo ng comments dyan. Lahat ng nagko-comment dyan ay isa-isa ko po yung pinupuntaan. Kapag wala pa pong heart yan, ibig sabihin, hindi ko pa kayo napuntahan kasi nga iniisa-isa natin yan. Pinupuntahan ko pa rin yung mga nakaraang past videos, yung mga nagko-comments doon, lahat yan pinupuntahan ko pa rin. Siyempre, pag madaming nagko-comments, hindi rin po natin agad-agad yan mapupuntahan. Unang-una, meron po tayong negosyo. Siyempre, kailangan bigyan natin din ng oras ang ating negosyo. At meron pa rin po tayong isang pinagkakaabalahan, yung Facebook. Pa-follow na rin po sa aming Facebook, Alex Joan Vlog. Yung profile pic po natin dyan, yung kasama ko po yung 6 naming anak na lalaki at kaming mag-asawa. Ayan lang guys, bye-bye and God bless us all. Abangan nyo pa po yung susunod kong vlog na may nag-comment kasi na viewers, sabihin ko daw po kung ano-ano na yung mga napundar namin sa aming pagtitinda. Ayan, pagbibigyan natin siya sa mga susunod pa po nating vlog. Bye-bye! I love you all. God bless. Happy selling!